Hello po mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis. Welcome po muli dito sa Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magpapasalamat lahat sa inyo sa walang sawa nyo pong pagsuporta sa ating channel, no? At paunti-unti pong umuusad ang ating channel membership at maganda-ganda rin po ang revenue ng ating channel. Dahil po yan sa inyo, sa hindi nyo pag-i-skip ng ads at patuloy nyong pag-share, panonood ng ating mga videos. Shout out po lahat sa inyo sa ating mga channel subscribers, mga followers, mga nagla-like at nag-share ng videos. Special shout out to all our OFWs na matitino at masunurin sa mga batas, sa mga men and women in uniform, frontliners at mga guro. And may God bless us all. May God bless our country. And may God bless the Marcos administration and protect it from the evil forces, the likes of Duterte's, their minions, and their followers, and to the anti-Marcoses. So pag-usapan natin mga kababayan, itong mga miyembro ng PDP, dalawang senador, mga kapapanalan lang ng mga senador noong 2022. Isa si Wonderful Tonight, at isa si Mr. Boy 10K. Pareho po itong mga PDP, mga supporters ng Duterte. No? Alam nyo naman, si Mr. Alan Peter 10K Cayetano ay Vice President ni Digong. No? Siya rin po ay naging House Speaker ni Digong. Naging DFA Secretary ni Digong. No? At ito namang si Robin Padilla ay currently Presidente ng PDP na ngayon ay nag-aalaga doon kay Digong sa Dahig, no? Unahin natin mga kababayan, ito pong sinabi ni Senator Peter Alan Boy 10K Cayetano tungkol po sa impeachment ni Sara Duterte. Ang sabi niya, ang dami nating problema, no? Sana kung iisipin lang, kung tuwirang sasabihin sana ni Mr. Cayetano 10K na wag na nating ituloy. Wag na lang yan. Mas unahin natin ang mga pressing issues ng bansa natin. Ang dami. No? Nakakagulo lang. Sa mga pressing issues ng ating bansa. Nag-cite siya po ng mga example, mga kababayan. No? Tulad nung kay Duterte, si Digong, yun daw pong itinurn over siya sa Interpol. Yun pa yun. Problema pa ng bansa yun. Problema ba ng bansa yun? Problema ba ng bansa na si Digong? Hindi po. Problema na lang ng pamilya Duterte yan, paano dedepensahan ang kanilang punong hikotibo ng pamilya nila doon sa ICC. Di na po problema ng bansa yan si Digong. We have to move forward. Sabi rin ni Sara Duterte, hindi na po maibabalik si FPRRD. We have to move forward. Iboto nyo na lang daw po yung mga kandidato niya for senator. Ayun, di ba? Hindi nga naalala yung mga nakakulong na 19 na pala sa Qatar na sumuporta kay Digong. Happy birthday, Digong! Marcos resign. Dito kayo kulong. Tapos, di ba Peter Alan? Tapos, sabi niya, nandiyan pa yung issue sa Supreme Court, yung ating budget. Ang dami. No? At kung ano pang mga problema ang sinite niya, andyan po yan sa politiko. Kung pipwede lang sabihin ni Peter Alan Cayetano na wag nang ituloy itong impeachment. No? Kung pipwede lang para sa kanya, no? Parang ganun ang dating sa atin na mas marami pa tayong dapat asikasuhing problema ng bansa kaysa itong sa impeachment ni Sara Duterte. Yung po, yung pagkakaintindi ko diyan po sa balita ng politico.com. No? Bakit mas uunahin natin itong impeachment na ito kaysa naman pagtuunan na lang natin ng husto ang mga problema at bigyan ng solusyon ang mga problemang ito na nasa ating bansa. Sa akin naman po, no, Mr. Alan Boy 10K Cayetano, yung mga problema po natin sa bansa except kay Digong, except dyan sa GAA, let the Supreme Court decide on that. Diba? Kung sasabihin nyo problema, kahirapan, kagutuman, those two items are repetitive. It's already there.
Kahit nung panahon ng amo mong si Digong na ikaw pa ang Speaker of the House, hindi nyo rin nasolusyonan ang dalawang bagay na iyan. No? Lalo pang lumala, problema sa edukasyon. Di ba? Ang daming problema. Yung mga ghost students, ayun, nasolusyonan na po yan. Sa akin po. Tapos ng issue yan, nasolusyonan na yan ng Department of Education kasi nahuli po kung sino yung mga yan. 30 yata ng mga private schools. Ngayon, kasama na ang NBI para mag-imbestiga dyan. Oh, pero yung kagutuman, kahirapan, national security concern sa West Philippine Sea, may mga action po at plano, programa ang ating pamalang Marcos. So, you don't set aside those things, the impeachment. May nag-file po ng impeachment eh. Ngayon, trabaho nyo bilang mga senador ng bansa na talakayin yan. Na-delay na po ng na-delay eh. Dahil na rin sa ayaw pakinggan, ayaw aksyonan ng maldita ninyong Senate President na si Chis Escudero. Diba? Oh, so wag nang sabihin na, marami pa tayong problema. Yang mga problema, hanggat may mga politiko na mga kurap, na ang tanging iniisip lamang ang pangsariling interes, kapakanan lang nila. At may mga kababayan tayong mga bulag, walang disiplina, ay hindi po maaalis ang problema. Lalo na sa kahirapan, lalo na sa kagutuman. They are existing already. All we have to do is to combat it. Hanggat maaari, pababain natin ang kahirapan at kagutuman. Walang sino man sabing, nasolusyonan ko yan. Si Digong hindi niya nasolusyonan yan. Si Panot hindi. O yung mga previous presidents, hindi po. Even Gloria Arroyo na humawak ng presidensiya ng almost 10 years, hindi po eh. Wala po eh. Diba? So, wag nating idahilan yung mga bagay na yan na, iset aside ko na lang ito. Ganito na lang. Unahin natin ito kasi mas makakababayan at, may mga kababayan po tayo eh, na nag-file ng impeachment case. So, all you have to do is to prepare yourself. Diba? Kung kami nga, nagtsatsaga kami, nag-aantay kami, we are waiting patiently. Sana mag-July na. Oo, sana mag-June 2nd na para makabalik na kayo sa sesyon. Para masimulan nyo na. Kasi sabi ni Escudero, hindi pwede yan pag walang sesyon ang Senado o sa June 2nd babalik na kayo, may session na, may timetable na siya. O dapat din na kayo nagsasalita ng ganyan eh. 'Di ba sabi nga ni SP Escudero, Peter Alang Cayetano na as much possible refrain from commenting. Sa akin dapat di ka na nagkomento ng marami pa tayong suliranin sa bansa. Lahat ng bansa may problema. Wag kayong magmalinis. Di ba? Ayun lang po yung sa akin Senator Alan. No? Kung pwede lang, wag na magkomento. Di ba? Nandyan na po yan, nandyan na yan. No, maghanda na lang kayo. Ang HOR nga, panay ang imbestiga, pangangalap ng mga ebidensya. Kasi sabi rin ni Escudero yan. Mangalap na lang kayo ng mag-ebidensya, mag-aral kayong mabuti. Di ba? Bakit kayo? Idadahilan nyo na naman? Kahirapan at kagutuman. Ayun, dinideflect ninyo. Deflection, hindi pwede. Tandaan ninyo, base sa latest Tangery survey ng March 25 to 26, 2025, 81% gusto ng impeachment kay Sara Duterte. Yung isang survey ng CIS ng mga estudyante, 84% gusto tanggalin sa pwesto si Sara Duterte. Ayan ang clamor. Tumataas ang clamor, di ba, Escudero? Kaya wag kami. No? We are waiting patiently para po ma-open yung impeachment court sa Senado at masimulan ng impeachment trial ni Sara Duterte. No? Ang kalbaryo ng Duterte, karma po yan. No? Sa akin, yan na po yung parusa ng Panginoong Diyos sa inyo. Nabigyan kayo ng so much stress dahil ang tatay ninyo, binalahura ang Panginoong Diyos na aming sinasamba, binidigyang papuri at papugay. Si Digong, binaboy, kala niya mas mataas pa siya sa Diyos. Mas matalino ba siya sa Diyos? Siguro alam mo naman, Digong, yun.
uulitin lang natin to remind you. Ang katalinuhan ng tao ay kabobohan sa Diyos. Ang kalakasan ng tao ay kahinaan sa Diyos. Those who exalted themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted in the eyes of the Lord. Yun po yun. Wala kang pagpapakumbaba, Digong, nung panahon mong presidente ka, yabang mo eh. Yawa ka eh. Oh. Ngayon, punta naman tayo kay Robin Padilla. Ito pong senador ninyo ay nag-uubos ng oras doon sa The Hague. No? Kasi sinasamahan niya po, binibigyan na ng suporta ang kanilang chairman, ang kanilang ulo ng partido. Okay, marami pong sinabi si Robin pero chachap-chapin natin yan kasi meron pa pong video sa News 5. No? Meron po siyang lintaya o reklamo. Ngayon mga kababayan, isa sa mga sinasabi niya ay mas lalong magulo. Gugulo ang Pilipinas, mawawala ng instability, magiging national concern ng ating bansa kung si Digong ay yung kanyang health ay madideteriorate o di kaya may masamang mangyari kay Digong sa kulungan. No? Kung sakali man daw bumagsak ang kalusugan ni Digong at pumunta nga doon sa bagay na yon, no? He will meet his maker, magkakaroon po ng instability. No, magkakaroon ng kaguluhan. Magiging magulo ang bansa dahil nga ibinigay si Digong sa ibang bansa at ngayon po mukhang baka hindi mabigyan ng tamang health, yung kanyang pangangatawan. Baka daw hindi mabigyan ng tamang medical attention. Dapat daw hindi ginawa iyan ng Administrasyong Marcos. Dapat inisip muna ng Administrasyong Marcos, no, ang stability, ang national concern kaysa inuna ang political agenda, ang political persecution kila Duterte, no? Kumbaga kagagawan ito ng Administrasyong Marcos kung magkakaroon man ng gulo o instability sa ating bansa dahil pinagkaloob si Duterte sa ICC. Kung sakaling mategi po si Duterte, kasalanan ng Marcos administration. Gugulo ang bansa. O, paano mo naman nasabi? Robin? Kayo lang, mga Duterte supporters ang manggugulo. Wala po kayong mayorya. Tandaan mo, sabi ng PMP, yung ginanap ng mga Duterte supporters sa ating bansa na 200 rallies nationwide ay naka-accumulate lang ng around 60,000 people. Yung mga binabalita ng mga kakampi nyo na may 100,000 daw sa Davao, wala po yun. Nag-aerial footage pa kayo, wala po yun. Maganda, parang si Duterte Sara na hinihingi yung mga pangalan ng 30,000 ng mga biktima daw. Di hilingin din natin sa kanya yung ilang libong pangalan na umattend daw doon sa birthday greetings nila kay Digong rallies. Ito daw yung kauna-unahang sabi ng vlogger nila na World People Power. Tama ba? O ano na, Robin? Hindi porket maganda daw ang medical doon sa Netherlands, wala naman daw pong problema sa Dutch government na bigyan atensyon ng medical health ni Digong. Tignan siya ng mga professional, give them the best care. Iba naman daw po yung panlasa pag nandun ka sa sarili mong bansa. Maganda naman ang treatment kay Digong dyan. Hindi naman siya pinababayaan. Ano problema? Tandaan ninyo, akusado siya. Kailangan niyang dinggin. Sabi niya, hinahamon niya nga ang ICC. Ngayon, nandyan na sa ICC. Puro naman kayo reklamo. Isa lang ibig sabihin nun. Gusto nyo lang gamitin si Digong, maiuwi sa Pilipinas para ikampanya kayo. Yan yung sabi niya sa News 5. Basta panoorin ninyo, may video sa doon, may interview sa doon. Number 1 doon is wala na yung number 1 crowd drawer namin. Di ba? Tapos sabi niya baka daw magaya doon sa dating Russian na kung anong ginawa, namatay sa kulungan. Sa palagay mo gagawin yan sa ICC? Gagawin ng Marcos administration? Yan na naman kayo Nag-iimplanta na naman kayo ng katarantaduan at ibiblame nyo sa Marcos administration? Wag kami.
Iba po ang national concern namin, national security ng bansa. Digong is a national security. Maaano yan sa ano? Hindi po. Naratiba lang nila yan. Gusto lang nilang iuwi si Digong at maghari-harian doon. Di ba sabi ni Robin, sa kanya na rin nahuli? Dito kasi hindi kami ang boss eh. Sa ating bansa, kami ang boss. So ayun! Gusto nyo lahat gawin ninyo nung naaayon sa kagustuhan ninyo sa ating bansa kasi hari-harian kayo doon. Wag kami, Robin. Hindi mo kami maluloko. Umuwi ka ng Pilipinas at magtrabaho ka bilang senador. O, di ba? Sayang ang pinapasahod sa iyo diyan. O, kayo po mga kababayan, naniniwala ba kayo sa sinasabi ni Robin? Magiging unstable daw ang national security natin, magkakagulo sa bansa. Baka naman naghihikayat ka na, Robin, ha? O, senador ka ng bayan. Baka naman naghihikayat ka na. Ha? At ganun din po si Cayetano, sabi niya, marami pang problema ang bansa kaysa dyan sa impeachment. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.